Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Tayo ay mag-uusap tayo dito. Ano bang, di ba, ngayon ay nakabuo na kayo ng 9 na araw ng pagsisimbang gabi. May tanong ako sa inyo, natupad ba ang iniling mo na 9 na araw na pagsisimbang gabi? Ako, hindi ko alam kung natupad o binigay lang yung yung imbis na yung kailangan na gustong gusto mo, pero ang binigay sa'yo yung ayaw mo, especially yung responsibilidad. Yung iba gusto nila magkaroon ng relasyon, yung iba naman gusto magkaroon ng anak, yung iba naman gusto magkaroon ng kayamanan, 'di ba? Ito sasabihin ko sa inyo, lahat ng ibibigay sa inyo ng Diyos. Sabi ko sa inyo, bago pa lang kayo umiling sa Diyos, ibinigay na sa inyo ang kahilingan nyo. Bakit? Kasi nababasa kasi yung puso natin kung ano talaga ang kailangan natin. Minsan hindi kasi makatugma yung kahilingan natin sa Diyos sa puso at sa isip. Kahit lalo-lalo na sa bibig, yung kahilingan natin. Iba yung kahilingan mo galing sa puso mo. Iba naman kahilingan mo galing sa bibig mo. Ang gusto kasi ng puso mo ng itong kahilingan, pero iba yung gusto ng bibig mo. Bakit? Dahil sa inggit. Inggit kasi tayo eh. Inggit tayo. Bakit tayo inggit? Bakit tayo inggit? Kasi siya may tablet, may cellphone, may iPad, merong carrier control, 'di ba? 'Yun ang ating napapansin kung bakit tayo naiinggit. Ito sasabihin ko sa inyo. Ito, wag mo kasi sisiin yung magnanakaw. Bakit ka ninanakawan? Tanong ko sa iyo. Kasi nagyayabang ka, kaya ninanakawan ka. Ito ang tanong ko sa iyo. Bakit ka magnanakaw? Kasi inggit ka. Naiinggit ka sa kapwa mo. Kasi dapat tayo mga mamayan, tayo mga kapwang tao tayo. Kahit sabihin mo Amerikano ka, kahit sabihin mo Afrikano ka, Israelita ka, 'di ba? Kahit Griego ka, ay magkakapwa tayo. Kasi nung araw, ay yung lupa kasi magkadikit. Yung lupa dati, nung araw, pinag-iwalay-iwalayan dahil sa baha. Ito ang tanong ko sa iyo, bakit nagkaroon ng baha? Kasi yung nakapaligid do sa planet Earth, o kaya tinatawag sa Tagalog ay daigdig. Sa planet Earth, meron pa tubig yun. Yung iba namang langis. Sa Saturn is, yung Saturn naman ay napapaligid naman yung langis pala. Yung langis. Yung planet Earth naman ay napapaligid tubig. Bakit nawawala ang tubig sa ating paligid? Ito ang paliwanag ko sa iyo. Meron ding isang bulalakaw na tumawid
tumawid sa hindi nakayanan sa laki ng bulalakaw ay binabato sa iba't ibang universe o sa iba-ibang kalawakan, hindi kasi nakayanan ng Jupiter yung laki ng bulalakaw, hindi nakayanan, napunta sa Earth. Tapos yung napaligid sa tubig, sa papaligid, kasi dati yung planet Earth kasi parang Saturn. Yung Saturn ang napapaligid yung langis, yung paligid. Tapos yung planet Earth naman ay napapaligid ay tubig. Kaya nagkaroon ng bahanggunaw na tinatawag ng bahanggunaw sa Biblia, pero hindi naman talaga ng bahanggunaw. Kasi lahat ng tubig napupunta sa Earth, lahat ng tubig. Kasi yung Earth, meron tayo sa gitnang sa Earth, sa daigdig na yan, meron tayong ultramagnetic, napakalakas ng magnetic, parang kagaya sa Jupiter, yung ultramagnetic. Nung nabutas yan sa nakapaligid na tubig, ay lahat ng tubig napunta sa Earth yun. Lahat ng tubig. Kaya nag-iba yung ecosystem natin. Tapos, yung buhay natin umihikli. Kung ang lalaki ay umidad ng 986 o kaya 1,000, kagaya ni Metolasem o yung hindi ko alam yung pagkabigkas nun. Yun, nakaabot siya ng 1,000 mahigit. Paano kasi ang kinakain kasi natin puro mga gulay tsaka prutas, gulay. Hindi uso dati mga karne-karne. Tsaka, kumakain tayo ng isda dati. Ang kinakain kasi ng isda, yung mga isda talaga, isda. Pero alimango, alimasag, hindi tayo marunong kumain yan. Ito, ang tanong, bakit ang mga Israelita pinagbabawal ng kumain ng baboy, alimasag, alimango? Bakit? Bakit maraming bawal sa Israelita? Kasi inutusan sila ng Diyos na magparami sila. Ikaw, Kristiyano ka. Hindi ka naman pinagbabawalan ng kumain ng dinuguan. Hindi ka naman pinagbabawal kumain ng balot. Ikaw ba Kristiyano? Inutusan ka ba magparami? Kasi kaya nga marami kang bawal, inuutusan ka magparami o kaya inutusan kang mag-asawa ng marami. Ibig sabihin, kapag marami kang bawal, obligado ka mag-asawa ka muli. Kahit 2 o 3, 4, mag-asawa ng marami. Lahat ng Israelita dati, pwede mag-asawa ng marami. Hindi totoo kasi nung panahon ng Kristiyano, isa lang ang asawa mo, panahon ng Kristiyano. Pero nung panahon ng Kristiyano, pwede kang mag-asawa ng marami, kagaya ni Moises. Ang daming asawa yan. 3 asawa ni Moises. Kahit si Miriam, ultimo yung si Miriam, diba kapatid ni Moises yon, inanakan ni Moises yon, yung kanyang kapatid. Ibig sabihin, nung panahon ng Israel,
Pwede mo asawain yung kapatid mo, pinsan mo, no panahon ng Israel. Oo, panahon ng Israel noon. Panahon ng Israel. Pero nung panahon ng Kristiyano, isa lang ang asawa mo, huwag ka mag-asawa ng kamag-anak mo, huwag ka mag-asawa ng pinsan mo, basta malapit sa sa dugo, malapit sa dugo. Huwag mong asawain yun. Pinsan mo, anak mo, bili mo, anak mo, inanakan mo. Ay, paano ko pananagutan yung inanakan mo, yung anak mo? Paano? Bawal yun. Nasa Kristiyano ka, mabuti kung nasa Israel ka. Diba? Si Adan at saka si Eva, silang talaga ang original na mag-asawa. Kaya nga si Adan, hindi siya nag-asawa ng mismo anak niya. Hindi niya inasawahan yung anak niya. Kaya nga nagtiyaga lang siya kay Eva. Tapos hanggang naulilan na si Adan doon. Si Adan, nung namatay na si Eva noon, 'di ba? Mas maaba yung pag-ulila ni Adan. Mas maaba. Yun. Kaya dito natin napapansin, hindi sila sabay-sabay na mamatay. Kasi nung panahon na yun, nung matandang panahon na yun, ang nauna na mamatay babae talaga. Hindi kasi mas matagal ang buhay ng lalaki noon. Ngayon magkapantay na. Kadalasan mas nauna pang mamatay ang lalaki ngayon. Mas madalas na nauna ang mamatay ang lalaki ngayon. Kasi puro bisyo, alak, sigarilyo, puro alak. Umaga, hapon, gabi, puro alak. Kagaya ni Romel, alak-alak siya. Diba? Tapos pag binibigyan siya ng pera ng mga anak niya, pinabibili ng alak. Tapos ito naman, bakit ay niyang pag-isipan ng mangupahan? O kaya bumili siya ng electric fan, TV, o kaya bumili siya ng rice cooker. Minsan nakikikain lang yan kay Maricel yan. Yan si Romel na yan. Nakikikain yan kay Maricel. O kaya umiingi kahit saan lugar. Hindi ka ba na naiya? Ako, madalas naiya din ako minsan. Minsan pumupunta ako sa kaibigan ko. Para medyo ito na. Sabi ko, ito. Medyo naiya ako. Sabi ko, pupunta ako kay Kuya Oka. Doon kay Kuya Oka, tulong-tulong lang ako para kahit di na lang bayaran, pakainin na lang ako ni Kuya Oka noon. Diba? Ganun yun. Ito masasabi ko sa atin. Tayo kasi, kung tayo ay marunong tayo umawak ng pera, kadalasan tayo, pag nakawag tayo ng pera, minsan pinag-aalak natin, binibili natin ng alak, o kaya pinako-computer natin. Computer ka ng computer, may pang-computer ka nga, pero wala kang pambili ng pagkain. Sabi ko sa'yo, magkaroon ka ng budget. Sa budget na yon, mas malaki ang bahagi sa pagkain. Mas malaki. Pero mas kakaunti ang bahagi ang pagbibisyo. Nandun yung pagko-computer, nandun pagsisigarilyo, tsaka yung alak. Mas dapat, kung magkakapera ka, dapat mas malaki ang pagbabahagi sa pagkain. Lahat, importante sa lahat pagkain. Di bali wala kang panload. Kaya, halimbawa, nangungupaan ka.
Halimbawa, bagay ng pagkain, tapos upa sa bahay, di ba? Ngayon, tapos pangalawa yung obligasyon mo, yung bahay, tubig, ilaw, kung nagbabayad ka internet, magbabayad ka nun, di ba? Yun. Iba-budget mo yun. Lahat yun, iba-budget mo. Kaya nga ito, kung marunong tayo humawak ng pera, kasi minsan tayo, humawak nga tayo ng pera, yung mga ganyan, yung mga hindi marunong humawak ng pera, sila yung nagtatapon ng pera. Nagtatapon sila ng pera sa alak. Nagtatapon sila ng pera sa computer. 'Di ba? Sa lahat ng bisyo na walang kakwenta-kwenta. Lahat ng bisyo. Kagaya ng hindi naman masamang mag-mall ka, mag-Robinson ka, hindi naman masama. Pero magtira ka para sa pagkain mo. Pagkain lang ang dapat di mawala sa atin, yung pagkain lang. Pag nawawala ang pagkain, tapos ka. Pero mo, mas nauna po pa yung walang kakwentang-kwentang bagay kaysa sa pagkain. Tapos, pag wala kang pambiling pagkain, makikikain ka, kagaya ni Noe. Pero mo si Noe, nakikikain kay Maricel, pero may pambili siya ng shabu. Yan si Noe na yan. Diba? Nakikikain kay Maricel yan. Si Noe, nakikita ko yan. Si Maricel, may hawak siya ng paper plate. Yan si Noe na yan. Diba? Sabi niya, wala siyang pambili ng pagkain, pero may pambili naman siya ng shabu. Diba? Yan si Noe na yan. Ibig sabihin, yan tao na yan, hindi marunong umawak ng pera. Once na marunong kang, pag marunong kang umawak ng pera, mas nauna yung pagkain mo. Pagkain lang ang mas uunahin mo kaysa sa mga iba't ibang bagay. Ba? Pagkain, saka yung responsibilidad mo, bahay, ilaw, tubig, yun dapat unahin mo. Diba? Bahay, ilaw, tubig. Mas uunahin mo yun, diba? Sabi ko sa sarili ko, pag nanalo ako sa loto, yung bakating lote doon, yung ginagawang garahe dyan, bibiliin ko yun. Pagtatayuan ko ng bahay yun. Pagtatayuan ka ng bahay. Hanggang second floor. Sa baba, paupahan sa baba. Hindi, third floor. Gagawin ko third floor yan. Diba? Third floor. Ako naman, sa baba lang ako. Tapos, yung sa taas, paupahan ko sa taas. Paupahan, third floor. Gagawin ko. Kapag nanalo ako sa loto, kung mega loto, super loto, o kaya grand loto, diba? Ultimate loto. Kung makaabot ka ng ultimate loto, edi 100 million 100 billion makakakamit mo. 100 million. Magkano magpagawa ng bahay ngayon? 100 million din eh. Di kulang din yun. Yung paggawa, yung magkano ng lupa ngayon nasa 30 million. 30 million. Yung kung bibili ka ng lupa, 'di ba? Sa 30 million. Na lang muna yung kahoy-kahoy muna. Tapos yun na lang. Tapos kabitaw ng kuryente. Tapos
tubig, di ba? Yun. Ba? Yan ang yan ang sinasabi ko lang to na yung yung kung paano tayo umahawak ng pera. Yun. Dapat pag tayo ay umahawak ng pera, iisipin natin yung pambili natin pagkain. Kung gusto mong kape, bumili ka agad ng kape. O kaya dilata, o kaya bigas. Bilhin mo lahat yan. Kaysa yung mga iba't ibang bagay, yun ang dapat uunahin, di ba? Yun ang dapat. Pag nauna mo yun, unahin mo yung bumili ka ng guminaterami, electric fan, di ba? Matagal matagalan na bagay. Gusto ko yung matagalan na bagay ang bibiling ko. Hindi yung saglit lang. Okay lang yung saglit lang, yung pagkain. Okay lang yun. Pero yung saglit lang, kagaya ng bisyo, kagaya ng alak, di ba? Saglit lang yun. Pag naubos yun, ubos na yun. Bibili ka namang uli nun, di ba? Pag sa alak, sigarilyo, ganun din, di ba? Bibili kang uli, bubuti kung may makakabili ka ng unlimited alak. 'Di ba? Hindi mauubusan ng alak mo. Hindi ka na isang beses ka lang bumili. Parang kagaya ng bake. Yung kagaya ng bake, 'di ba? Isang taon mo magagamit yung bake na 'yon. Meron ding bake ng ganun, isang taon magagamit mo. Meron nga isang buwan. Yung isa, yung pinakamura, isang buwan. Tapos, yung sumunod, 6 na buwan. Yung sumunod, 1 taon. Yung pinakamahal ng bake yun. Pinakamahal. Matagal maubos yun. Ang gagawin mo lang, i-charge mo lang yun. Yung bake na yun. Diba? Meron ding hindi sigarilyo. Pag sigarilyo kasi, maya-maya, pag naubos, bibili ka, maya-maya. Ganun. Kung meron na invento ng bibili ka, parang kagaya ng bake, di ba? Bibili ka ng alak. Mainom mo na ng 1 buwan, 6 na buwan, 1 taon, yung alak na yun. Kung merong alak ka nun. Kung ganyang kalaking alak, hindi mo maubos yun. Pag isang tagay mo lang, may tama ka na kagad. Hindi ka na uulit-uli nun. Pag ganun, may tama ka na nun. Lalo na pag nauubos mo yung alak niyo. Ganun. Ganun. Yun ang sinasabi ko lang yun. Ito. Ano ba ang kailangan mo? Yung yumamang ka? Bakit na hindi binibigay sa'yo ng yumamang ka? Bakit? Kasi alam ng Diyos na nilalaman ng puso mo. Pero, yung nilalaman ng puso mo ay hindi gusto yumaman. Nilalaman ng puso mo. Pag yumaman ka, sasama ang ugali mo. Lalo kang sasama pag yumamang ka. Ito sasabihin ko sa'yo, inuulit ko. Akala mo, pag mayaman ka, napakabait mo? Hindi. Lalo kang sasama pag yumamang ka. Lalo kang sasama. Ito sasabihin ko sa'yo, ang pinakang kuripot ay mga mayayaman. Mga mayayaman, hindi mahirap. Pag mahirap ka, nandun yung pag mahirap ang nagbibigay, malaki ang kaligayahan nun. Pag mahirap nagbibigay, 75% ibibigay sa kapwa niya na walang-wala. Minsan, 100% ibibigay sa kapwa niya. Isusubo nga niya, ibibigay niya sa kapwa niya, 75% yun.
Pero kapag mayaman ka, magbibigay ka pa ikaw ba, ilang percent ba ang ibibigay mo pag mayaman ka? Kaya mo magbigay ng 50%? Kaya mo bang magbigay ng 75% sa kapwa mo? Hindi mo kaya. Pag mayaman ka, doon kasing tutubuan na hindi ka makontento. Kasi patungo ka na hindi ka na makontento sa buhay pag yumaman ka. Once na yumayaman ka, magiging ano ka, hindi ka na makontento. Kumbaga lagi ka kulang pag yumayaman ka. Pero pag once na mahirap ka, pag mahirap ka talaga, makontento ka sa buhay. Kahit yung ulam mo asin, sinabawan mo ng tubig, asin lang. Sabay-sabay kayo kumain, kayo mga pamilya dyan. Sabay-sabay kayo, ha? Pero makontento na kayo sa buhay. Kahit wala kayong pang Shopee, kahit wala kayong pang Lazada, kahit wala kayong cellphone, ha? Kahit wala kayong mag-video, picture, kahit wala kayo. Pag mahirap kayo, nandun yung contentment. Pag mahirap ka, nandun yung contentment. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang pinakamaligaya sa Pasko ay mga mahihirap. Hindi totoo mga mayaman ay masasaya. Bakit? Ang pag mayaman ka, malungkot ka. Pag mayaman ka, kadalasan nga, pag mayaman ka, parang para sa sarili mo, parang kulang ka. Pag mayaman ka, pero kapag mahirap ka, kumpleto ka eh. Pag mahirap ka eh. Kumpleto ka talaga pag mahirap ka. Pag ganun. Kumpleto ka. Pag mahirap ka. Yun. Kumpleto ka. Yan ang sasabi ko. Pag mahirap ka, kumpleto ka. Makontento ka sa buhay. Makontento ka. Tapos, kahit sabihin mong ayaw mong mag-ibang bansa para guminawa ang buhay, eto, sasabihin ko sa'yo, maginawa nga ang buhay mo, pero nanganganib ang buhay mo. Especially, mas nanganganib ang buhay kapag meron kang paghahari. Mas nanganganib ang buhay mo. Kahit nga ako, kahit sabihin mong hirap na hirap ako, hindi ko nagagawa mandukot. Hindi ko nagagawa na mandukot sa buong buhay ko. O sige, nung bata ko, magdanako ako nung bata ko. Yung beeper ni Boyong, ninakawan ko yung beeper niya. Yon. Tapos, pinagbintangan ko si PJ. O kaya, yung relo, ni Boyong, ninakaw ko yun. Ninakaw ko yun. Ninakaw ko yun. Kaya ganyan. Sabi ni si Kuya Boyong, lumapit sa lola ko. Dominic, anong ginawa mo, Dominic? Yun. Sabi sa akin nun, pag ganyan. Inaamin ko, magnanakaw ako dati. Nung inalis ko yung natawan lang ako nung nahuli ako sa barangay. Nung parang akyat baya ko doon sa doon sa may sa ikatlong palapag na bubong sa rooftop. Sabi sa akin,
Bumaba ka dyan, bumaba ka dyan. O, dinala ako sa barangay. Yun. Kukulong sana ako. Pag kinulong ako, malalaman ni Ate Titang yun. Pag ganyan, malalaman ni Ate Titang. Diba? Malalaman niya. Pag kinulong ako. Diba? Magugulpi naman ako ni Ate Titang nun. Alam mo ba, ilang taon na ako nun? 12 anyos ako nun. Pero hindi pa ako tuloy nun. Nagpatuli ako nung 16 ako, 16 years old. Alos magkasabay lang kami ni Gerald. Oo, 'di ba? Magkasabay lang kami ni Gerald magpatuli. Si Gerald naman ay nagpatuli kay Tito Pino. Ako naman sa PGH. Ang nagpatuli sa akin babae. Kaya hindi pantay. Yung pagpapatuli sa akin, hindi pantay. Oo, hindi pantay. Kaya ganun. Akala mo, hindi ako tuli. Parang bumabalik yung yung pinakabalad nun. May natira palang balad. Kasi babae kasi nagpatuli sa akin kaya ganyan Yun. Hindi ko malaman ko si Ruby, nagpatuli na ba yan si Ruby? Kaya Hindi, ang alam ko mga bakla, hindi tuli yan, mga bakla. Pero si Per, tuli yan, si Per. Oo, kasi buti pa si Per, yung tinuli sa kanya, walang natira na balat. Sa akin may natira ng balat Nung tinuli ako ni ng nurse do sa PGH yung kay Joseph, nung yung tinuli si Joseph, may natira ng balat yun. Nung tinuli si Joseph nun. Kaya ganun. Pag nalalaman ko sa sarili ko, ito sasabihin ko sa inyo. Ako, nagpatuli ako nung 16 ako. Ibig sabihin, late talaga ako nagpatuli. Kumbaga, tinatawag nila ay makunat na. Nung 16 ako nagpatuli nun. Yun. Buti, nagpatuli ako ng 16. Kaya lang, matagal lang gumaling. 2 linggo. Hindi gumaling talaga, 2 linggo. Lagi namamatis. Oo. Lagi kong lalanggasan yan pag ganyan. Yun. Hindi kagaya ni Gerald. Mabuti pa si Gerald. Wala pang 1 linggo, magaling na yung sa kanya. Oo. Si Gerald, magaling na. Sa kanya. Nung nagpatuli si Gerald, magaling na kagad. Wala pang 1 linggo. Sa akin nga, umabot pa na ng 2 linggo Oo, umabot naman 2 linggo. Kay Tito Pino, may tahi din kasi nurse yun pag pinokpok, walang tahi yun. Ano yun? Putol ka agad yun. Pag ganun, putol ka agad. Yun, pag ganyan. Ito masasabi ko sa inyo. Ang kailangan kasi na yung, sige, ako, sabi ko sa inyo, doon ako natawan talaga. Doon ako natawan nung dinala ako sa barangay. Sabi ko, sige, ikukulong mo muna kita. Hindi. Dumating si Uncle. Mismo si Uncle. Halika nga dito, Dominic, sabi ni Uncle. Anong ginagawa mo? Kalokohan. Sabi ni Uncle nun. Yun. Doon ako natawan talaga yung nagnakaw ako nun. Nagnakaw ng relo, nagnakaw ng beeper, kahit cellphone nga, nagnakaw nga ako nung araw di ba? Bubuti nga ngayon, di ako nagnakaw. Oo. Kahit mag-hold up, hindi ko naranasan mag-hold up. Okay, magnakaw, okay, magdukot. At lalo na mag-scam, ayoko. Sabi ko, ayoko mag-scam. Sabi ko, putang ina ko. Pag
pag ginawa ko yan, yung mga kalokohan na yan, yung kagaya nila Ruby, ano, di ba, bubuksan yung harap, tapos pupunta sa kusina. Pag binuksan nyo yung kusina, buksan nyo yung kusina, di ba? Nabuksan yung kusina, kakaldaduhan yung harap, tapos sa kusina siyang pupunta. Ba, kunyari, walang tao kalila Ruby. Kaya nga nakakaldado yung yung kaldado do sa harap. Kunyari, walang tao kalila Ruby. Yun. Ayun sasabi ko. 'Di ba? Huwag mo, di ko yun ba? Ako, kuha ko nakatira dyan, di yung gagawin ko. Yung kusina laging sarado. Yung kusina talaga. Kuha ko sa nila Ruby. Kasi, yan si Ruby kasi, hindi maayos ang buhay niyan. Sila Ruby, hindi maayos. Oo, araw-araw nga umiinom yan si Ruby na yun eh. Araw-araw nga umiinom yun eh. Akala mo hindi umiinom yan? Umiinom din yan. Si Ruby, umiinom din yan. Kaya nasasabi ko, umiinom niya si Ruby. Hindi ko naman sinasabing wala akong pang-inom. May alak pa nga ako dyan, bunso. May alak pa nga ako dyan. Hindi ko pa nga iniinom. Tapos naiingit ako. Pag umiinom si Ruby, di ba? Ganun yun, pag ganyan. Ito, sasabihin ko sa inyo. Ano ba ang natupad yung kaibigan nyo? Ito sasabihin ko. Ako, nakabuo na ako ng siyam na araw ng pagsimbang gabi. Alam ba ang kailangan ko? Maging kompleto lang yung pamilya ko. Yun, maging kompleto lang. Maging masaya ang pamilya ko lang. Sabi ko sa sarili ko, sa araw ng Pasko, kailangan kompleto kami. Oo, sa araw ng Pasko, di ba? Kaya lang, hindi na kami kompleto. Namatay na yung kuya ko eh. Di ba? Ito, Kuya Dennis, natupad mo na yung pinangako mo na sa akin cellphone. Yan, cellphone mo. Gamit ko ngayon na cellphone mo, Kuya Dennis. Gamit ko ngayon. Cellphone ko. Cellphone mo. Kaya nga lahat na nagagawa ko, yun yung magsalita lang ako dito. Ayoko yung manloko ako ng tao. Katulad nila Ruby. Kakaldaduan yung harap, pupunta sa kusina. Sa may pinto ng kusina sila Ruby. Ay, bilang mo, magpapasko na nga, ganun pa rin ugali nila, sila Ruby. Diba? Ganun pa rin ang ugali nila, sila Ruby. Kasi, minsan, kapag meron ding kapwa ko, meron din tao, ay niloloko, nalulungkot ako. Niloloko yung tao. Ini-scam yung tao. Ninanakawan yung tao. Eto, minsan nga, yung ninanakawan, minsan nga, siya din may kasalanan eh. Paano kasi mayabang ka eh? Ha? Mayabang ka kasi. Minsan, ang sinusuot mo, puro mamahalin. Sabi ko sa'yo eh. Ay kapag may puro mamahalin ng sinusuot mo, ibig sabihin, lalabas niyan, nagyayabang ka niyan. Diba? Sabi ko, kung nagyayabang ka, doon ka na lang sa mayayaman yung magyabang. Huwag sa mga mahihirap. Kasi takaw tingin yan eh. Pag sa mga mahihirap, kasi kami mga mahirap ay nagagawan kasi naming magnakaw
Kasi naiinggit kami. Sa totoo lang, kami mga mahirap. Imbis na mapapabuti kami, napapasama kami. Kaya ganyan. Paano kasi? Yung gobyerno kasi. Kaya ganyan, yung mga gobyerno. Eto, o ikaw gobyerno ka. Bakit pinagsabihan kang magnanakaw? Bakit ka pinagsasabi ng kurakot? Kasi ginagawa mo. Kami mga mamamayan, kaya pinagsabing kita na kurakot kasi naglalarawan lang kami sa inyo. Ang gobyerno, ang salitang gobyerno ay kurakot. Yun. Ang kahulugan ng gobyerno ay corruption. Gobyerno na yan, tangina niyan. Ang salitang gobyerno, kurakot at mapang-imbabaw. Yung gobyerno na yan. Ikaga ng mga pastor dyan. Diba, sabi ng pastor, sabi ng pastor, hindi daw siyang, kahit kailan, wala akong niloko ng tao, matulungin ako. Diba? Pero pagdating sa abuloy, para marami mag-aabuloy, pagsasabi ang mga miyembro, pag hindi kayo magbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Ito naman, ito mas mabigat. Yung Santiago 6:17, ang paggawa na mabuti, pag hindi mo nagawa, ito ay kasalanan. Yun ang panakot talaga sa mga sitas, sa mga panakot. Kapag hindi ka nagbigay, ninakawan mo ang Diyos. Pag hindi mo nagawa, ito ay kasalanan. Santiago 6:17 yan. Yun. Santiago 16:17. Yun. Ito, sasabihin ko sa inyo. Ako, sabihin mo na lang sa akin na correct ako. Sabihin mo sa akin na manloloko ako. O, ilarawan mo sa akin, manloloko ako. Kurakot ako, sabihin mo sa akin. Masisigurado ba ako, kurakot ba ako? Masisigurado nyo na manloloko ako, nag-i-scam ako dito. Gumagamit ba ako ng cheat engine? Diba? Para makalusot ako sa SIM card registration. Yun, sa SIM card registration yun. Para makalusot ako sa SIM card registration na yun. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi ang tao yung tuso, tawag nun tuso yun. Siyempre, traidor, kadalasan tuso yan. Tinatawag sa double cross. Ang kanyang kaibigan nag-traidor sa kanyang kaibigan. Sabi ko si Joseph. Yan si Joseph. Akala ko mabait yan si Joseph sa akin. Akala ko. Yung pala hindi. Sabi ko, kinukumpara ko si Gerard tsaka si Joseph. Kinukumpara ko. Mas mabait pa nga si Gerard kaysa kay Joseph si Joseph, puro dahilan niya. Wala siyang nagbigay sa kanya. Wala siyang pero kapag kinausap ko yung mga kamag-anak niya, marami nagbibigay sa kanya. Diba? Mabuti kung wala ka namang anak, wala ka namang asawa, diba? Wala ka namang iba-ibang ginagastusan, diba? Yun. Sabihin natin, si Gerard, di ako binibigyan. Oo, naunawaan ko naman si Gerard. Kasi may pamilya si Gerard, diba? Naunawaan ko yun. Diba? Ayun ang nasasabi ko, naunawaan ko yun. Si Gerard nun. Pero si Joseph,
Wala namang sariling pamilya yan. Bakit ayaw niya magbigay sa akin? Yan si Joseph. Lagi na lang ako naglilibre sa kanya. Yan Joseph na yan. Tapos kung ano-ano nilalagay sa pintuan ko. Yan si Joseph na yan. Ito, Joseph. Once na nakakita ko ng nakalagay dyan sa pintuan, nakasabit dyan sa pintuan na yan, yes, ito Joseph. Yung sinasabit mo niyan sa pintuan na yan, idediretso ka na sa basura yan, tangina ka. Idediretso ka na sa pintuan yan. Yan, Joseph. Ikaw Joseph ka. Idediretso ka na sa pintuan yan. Sinasabi ko lang sa'yo. Sinasabi ko lang sa'yo. Nakaka-stress ka talaga, Joseph. Kung gusto mo magbigay sa akin, ibigay mo sa akin ng diretso sa akin. Tapos humingi ka ng tawad sa akin. Papatawarin naman kita, Joseph eh. Kaya lang, hindi dito, sa kwarto ko. Doon tayo sa labas. Mag-usap. Huwag dito. Sabi ko lang sa'yo, Joseph. Minsan, madalas nakikita kay Pastor Neil na yan. Pero hindi ako pumapasok dyan sa reunion mo. Hindi pala daluja. Nung umalis ako sa MCGI, hindi na ako, tinatamad na akong dumalo. Kaya nga sa INC Sinasabi ko lang sa INC, dumadalo ako. Sinasabi ko lang, dumadalo ako. Yun. Ikaw, Joseph, dumadalo ka lang kay Pastor Neil para lang sa 50. Dumadalo ka lang kay Pastor Bong para magkape ka. Yan bang ano mo sa Diyos? Ang Diyos mo, materyales. Kung ang Diyos mo, materyales, hindi wala kang kwentang mananamba sa Diyos. Pag ganyan. Bire mo, gusto mo, lagi may kapalit kapag sinasamba mo siya. Kagaya, parang tinulan mo kay Satanas. Si Satanas, sasambahin mo si Satanas pag meron kang ibibigay sa kanya. O ibibigay, sasambahin mo lang si Satanas pag si Satanas ang magbibigay sa'yo. Halimbawa, bibigyan ka ng black magic. Yung kagaya niya ni Dolphy. Kaya lang, si Dolphy naging tuso kay Satanas. Yung binigay sa kanya ng kapangyarihan ng black magic, ginamit sa kabutihan. Kaya nagalit si Satanas noon. Nagalit si Satanas kay Dolphin, si Temi. Si Temi. Ang pangalan niya Temi doon sa black magic, si Temi. Nagalit si Satanas noon. Nagalit. Kasi ginamit niya sa kabutihan yung black magic eh. Diba? Ginamit niya sa kabutihan. Wala tayong magagawa diyan. Kasi minsan sa sarili kasi natin, mas tuso pa nga tayo eh. Sa sarili natin eh. Kaya nga napapansin ko sa ating sarili, tayo ba ninanais ba nating mamuhay ng mapayapa? Ito sasabihin ko sa iyo. Pag namatay ka katawang lupa mo, hindi mamamatay ng kaluluwa, katawang tao mo. Mamamatay katawan tao mo, pero hindi mamamatay agad yung kaluluwa mo. Mamamatay ang kaluluwa mo after 100 days. Simula namatay ang katawang lupa mo. 100 days. 100 years. Diba? 100 years. Halimbawa, ang kuya ko, kailan ba namatay ng
yung kuya ko? 2025. 2025 plus 100. Mamamatay yung kaluluwa ang kuya ko ay 2,125 o kaya 21, 25 mamamatay yung kaluluwa ng kuya ko. Ibig sabihin mabubuhay siya muli sa ibang pagkatao. Paari sa hayop, mahari sa alaman, o kaya balik sa tao. Diba? Ganun yun, balik sa tao. Ganun yun. Yun. I-incarnate uli. Recollection. Tawag doon, recollection yun, tawag doon. Mabubuhay ka muli sa ibang pagkatao. Pero, maalis yung alaala mo after 100 years. Yung pagkamatay yung kaluluwa mo. Maiiwalay yung espiritu mo tsaka kaluluwa mo after 100 years. Tapos yung espiritu mo mapupunta sa bagong pagkatao. Yun. Sa bagong pagkatao. Ay kung 2,125 mabubuhay siya muli ang kuya ko. Recollection, tawag doon, recollection, tawag doon. 21, 25, mabubuhay ang kuya ko. 21, 25, mabubuhay ang kuya ko. Mapupunta siya sa bagong panganak. Maaari sa ayop, sa alaman, yun. Saka sa tao, kung babalik uli sa tao, di ba? Yung kuya ko, di ba? Ganon yun. Ito sasabihin ko sa inyo. Yung impyerno ay hindi pa nag-e-exist. Tapos sasabihin nyo, si Satanas ang nagahari doon. Nako, mali ka dyan. Nako, pare, nagahari dyan si Satanas. Ibig sabihin, wala talaga. Wala talaga. Wala nangyayari talaga. Eto sasabihin ko sa inyo. Kapag nabubuhay katawang lupa mo, ibig sabihin, ang sumasakop sa iyo si Satanas. Katawan lupa mo. Kapag namatay yung katawan lupa mo, wala ka na sa poder ni Satanas. Hindi ka na sasakupan ni Satanas kapag patay na yung katawang lupa mo. Ganon yun. Ganon ang katotohanan nun. Nasa poder pa tayo ni Satanas pag buhay pa yung katawang lupa natin. Totoo yan. Pag buhay yung katawang lupa natin, tapos ano-ano ginagawa natin, nagjajakul tayo, nagsesex tayo, kahit sino-sino, babae, lalaki, kahit hayop, sinesex mo. Pati hayop, sinesex. Minsan, nagagalit ako dyan. Nagipag-sex kayo dyan. Ewan ko dyan. Sige, dati, gawain ko yan. Nagipag-sex ako sa hayop, sa alaman, sa bakla, sa tomboy. Pati tomboy, sinex ko. Pati tomboy. Yan na. Ay, talaga mga ganyan. Ito masasabi ko sa'yo. Yung binubulong mo dyan, naririnig ko yung binubulong mo. Ito sasabihin ko sa'yo. Bubuksan yung kusina, kakaldaduan yung harap. Bubuksan yung kusina, kakaldaduan yung harap. Yung ginagawa ni Kalbo. Tingnan mo si Kalbo. Kaya ganyan. Di ba dati nung unang punta siya dito, si Kalbo na yan. Ngayon nung unang punta ni Kalbo dito, dati malinis siya mag-CR yan. Nung unang punta dito ni Kalbo.
Malinis sa mag-CR yan. Hindi mabaho. Eh ngayon hindi na eh. Mabaho na eh. O nakikita ko. Abang tumatagal, wala na. 'Di ba? Ito. Anong gagawin natin sa Pasko? Ito, uulitin ko. Sa araw ng Pasko, sa araw ng Pasko, huwag kang magyabang, mainggit, at magnakaw. Hindi, mali. Pagyabang, mainggit, tsaka magnakaw ka. Kapag sa araw ng Pasko, yun. Yung sa araw ng Pasko. At saka huwag ka mang-away sa araw ng Pasko. At ito na, makakanta na naman ako. Silent night, oh this prayer, oh this pa, light your destiny inside. Ito sasabi ko sa inyo. Nung pinanganak ang Panginoon ng Jesucristo, tahimik yun. Tapos nasa labas yung mga kawan. Nasa labas. Oh, lahat ng hayop nasa labas. Lahat ng hayop. Yung tupa, 'di ba? Nasa labas 'yun. Eh may bakante, may doon sa sabsaban nun. Doon nilagay yung Panginoon ni Jesucristo, biglang yung kawa, yung pastor ng nagpapastol, tupa, may kambing pa nga doon yun, tuminto kasi may bumababa ng bituin malapit sa sapsaban. Tapos may tatlong hari dumating, sila lang tatlo. Ay itong tatlong hari na ito, nagdesisyon sila lang ang pupunta doon. Wala silang kasama. Kayo mga kawang ko, dito lang kayo, 'di ba? Tatlo sila. Gusto nilang masinayan yung Panginoon ni Jesucristo, yan tatlong hari na yan. Pero meron silang dala. Meron silang dalang handog. Ito na nakalagay sa Biblia, iba Sa Biblia, mga pantas na lalaki nakalagay do. Wow, ang tindi naman nun. Tatlong ari talaga, Kasi, minsan, nilalagay lang kasi sa Biblia, iba-iba ang istorya. Iba-ibang istorya. Sabi daw, 6 na buwan, hindi, mali ka dyan. 10 buwan ang agwat ng Panginoon Jesucristo tsaka kay Juan Bautisma ay 10 buwan. Hindi 6 na buwan, 10 buwan yan. Ito sasabihin ko sa iyo, 10 buwan ang pagitan, diba? Mauna yung ipanganak si Juan Bautista. Tapos 10 buwan, diba? 10 buwan yon, diba? Yun. Sabi daw 6 na buwan, hindi, 10 buwan yon. Kasi yung gumagawa kasi ng Biblia ay mali yan. Gumagawa ng Biblia kasi, di ba merong ding scroll doon, may scroll doon. Meron ding dong scroll doon, nabubura yung scroll doon. Minsan nga, hindi nababasa kasi ng machine Tapos, hindi nababasa ng machine yun, hindi nababasa. Sabi daw ni Soriano, nababasa daw, hindi.
Yung iba, hula-hula lang. Inuulahan lang yun. Halimbawa, yung 6 na buwan, 10 buwan yun. Ang agwat, 10 buwan o 11. Hindi natin alam kung 11 o 10 buwan ang agwat. Sabi daw, 6 na buwan daw. Diba? Diba? 6 na buwan. Sabi daw, hindi, mali ka dyan. Eto, December talaga ipinanganak ang Panginoon Jesucristo. Ito sasabihin ko sa inyo. Noong araw, wala pang niebe. Wala pang niebe. Wala pa. Diba? Wala pang niebe noon. Nagka-niebe. Ang niebe na yan ay climate change yan. Climate change. Yung niebe na yan. Nung panipis na yung ozone layer, nagkaroon ng niebe. Diba? Ito yung Ecuador. Itong Ito Ecuador. Doon sa malayo sa Ecuador yun. Malayo sa Ecuador. Nagka-diferensya na yung pag-ikot ng mundo. Tapos yung araw, parang nag-iba yung reflected yung araw, di ba? Tapos yung bahagi do sa North Pole saka South Pole, nag-iba ang temperatura. Kaya na nagyayelo. North Pole saka South Pole, nag-iba ang temperatura. Nag-iba talaga. Nagkaroon ng niebe. Nung panahon ng Panginoon ni Jesucristo, wala pang niebe. Nagkaroon ng niebe 1468. Nagkaroon ng niebe noong 1468 AD. AD. Nung BC, wala pang niebe nung araw. Tapos sasabihin daw, imposibleng Disyembre pinanganak ang Panginoon Jesucristo. Sabi daw ni Soriano, December, ipinanganak Panginoon ni Jesucristo. Imposible. Sus naman ganyan. Yung mga kawan, di ba, nagpapastor sila doon. Tsaka hindi kasi masyado malamig doon. Ang mga kasuotan ng araw, maninipis. Pag mahirap ka, ang sinusuot mo lana. Yung gawa galing sa balat ng camel. Yun, yung lana, yung madaling masira, yung lana. Ibig sabihin, yung tela napakanipis nun. Napakanipis. Ang mas mahal yung damit tupa. Mas mahal yun. Yung damit tupa. Mas mahal yun. Damit tupa. Makapal yun. Makapal yun. Pag meron kang damit tupa, napakayaman mo. Pag lana naman, mahirap ka. Pag lana naman, mahirap ka. Pero, pag lana kasi, madali mapunit yung damit na yun. Tingnan mo, pinag-ila-ila nila. Pinasuot sila ng yung damit ng hari, di ba? Pero peke yun. Pinagpunit-punit, madaling mapunit, Hanggang naubaran ang Panginoon ni Jesucristo. Nung di ba nakapako ang Panginoon ni Jesucristo? Nakapako ang Panginoon ni Jesucristo. Ubad. Sa Katoliko, mitapis Pero sa totoo lang, nakapako ang Panginoon ni Jesucristo, ubad. Kita yung lambanos. Kita yung lambanos yun. Pag ganyan, kita yung lambanos yun. Yun ang Panginoon ni Jesucristo. Diba? Ito ay sasabihin ko sa iyo. Ano ba ang kailingan mo? Ako ang kailingan ko.
yung mabuting kalusugan. O sige, ang kailangan mo mabuting kalusugan mo. Ito, ang tanong ko sa'yo, naging maingat ka ba sa katawan mo? Ikaw ba, hindi ka ba umiinom ng alak? Hindi ka ba nanininigarilyo? Ha? Malakas ba? Hindi ka ba malakas sa kanin? Kung gusto mo mabuting kalusugan, yun, sasabi ko sa'yo. Ikaw ba, lagi ka bang kumakain ng prutas? Lagi ka bang kumakain ng gulay? Diba? Kung gusto mong mabuting kalusugan. Yung kahilingan mong ganon, kailangan meron din kaakibat ng responsibilidad dyan. Oo, meron kaakibat ng responsibilidad. Kung ibibigay sa yan. Kung gusto mo mabuting kalusugan, alagaan mo yung sarili mo. Diba, ang may kasabihan, medyo, nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Tayong gagawa ng, kung alagaan natin katawan natin, i-maintain natin yung natin kalusugan natin. I-maintain natin. Tapos, especially, huwag tayo manloko. Yung kakaldaduan yung araw, pupunta sa kusina. Sa kusina dadaan. Kakaldaduan yung araw. Diba? Huwag tayo manloko ng tao pag ganyan. Nangluloko tayo ng tao eh. Minsan gusto ko nang pumatay talaga. Yung mga tao manluloko, nag-i-scam, nag-hold up. Tapos, hold up to. Doon ako nagagalit talaga eh. Bili mo, pinaghihirapan yung pera, tapos hold upin mo. Malay mo, yung ino-hold up mo, pampa-opera pala yun, di ba? Yung in-hold up sa'yo ay, halimbawa, ay 200,000 pang-opera, di ba? O kaya, pang-opera yun. Marami talaga walang konsensya talaga. Walang konsensya. Walang abas sa walang konsensya. Especially mga bakla, tsaka tomboy dyan. Alam mo, kayo lang masama, kayo mga bakla, pati tomboy din. Pati mga lalaking walang bayag. Tawag niya mga bayag. Yung ang alam niya gumawa ng masama. Yung mga oldapper, mga kidnapper, 'di ba? Yun ang nila pag ganyan. Ito sasabihin ko sa iyo. Ruby, sabihin ko sa iyo, magbago ka. Ako, babatin pa kita, Ruby. Babatin pa kita. Pag nagbago ka, babatin pa kita. Reregaluhan pa kita pag nagbago ka. Sabi ko sa'yo. Tapos, pumunta ka sa pamilya mo. Di na mo wala sa pamilya, di ba? Bakit di ka pumupunta sa pamilya mo sa araw ng Pasko? Di ba? Di ka pumupunta sa pamilya mo. Ibig sabihin, wala kang konsensya nan. Diba? Wala kang konsensya pag ganyan. Lahat ng tao na hindi pumupunta sa kanyang pamilya, especially nanay at tatay niya, hindi niya pinupuntahan. Nanay at tatay niya. Kahit sabihin mo yung tatay mo, lagi ka nilulublob sa drum. Ikaw bakla ka. Diba? Kahit nga akong tatay nagagalit din ako pag may anak akong bakla. Hindi pwede yan. Sumunod ka sa akin. Hindi pwede yun. Ikaw magdadala ng apelido ko. Ikaw anak. Ikaw magdadala ng apelido ko. Hindi ka pwede. Ako. Halimbawa, sige. Dominic Ancheta Jr. Junior.
junior ka. Tapos naging bakla ka. Putang ina mo, gago ka. Sinisira mo lang yung angkan ko. Dapat sa'yo mamatay ka na. Pag ganyan. Ayokong ganun. Ay, yung pala, gusto mo pala maging babae. Di sana pinaputol ko na yung titi mo. Diba? Kung gusto mo maging babae talaga, pinaputol ko na yan. Nung bata ka pa, pinaputol ko na yan. Yan ang sasabi ko. Anong paggamit mo sa titi mo? Kung maging bakla ka, di manupa. Ha? Mag-imas. Oh, sus. Ang ganyan. Mag-imas-imas ka. Kanina, nakita. Di ba meron kailingan? Meron kang kailingan. May nakita kang bote. Yung parang bote ng imported na alak. Yun. Nung iniimas-imas mo yun, yung kagayang inihimas-imas ni Ruby yung titi ni Calvo. Yun, iniimas-imas. Inihimas-imas mo yung yung bote. Tapos, may lumabas na usok, yung Genie. Sabi ng Genie, ano ang 3 kailingan mo? Diba? Yung 3 kailingan. Minsan yung kailingan natin, mali pa. Yung isa, yumaman. Yung isa, maging gwapo. Yung isa, maging Miss Universe. Diba? Yung bakla. Yun, sabi ko, pag ganyan. Wala. Mali yung kailingan mo eh. Dapat ang kailingan, eto, pag-iiling ka. Halimbawa, iiling ka sa Diyos. Mabuting kalusugan. Yung mabuting kalusugan, tayong gagawa nun. Tayo mismo gagawa niyan. Oo, tayong dapat sa araw ng Pasko, pampamilya kasi ni. Hindi ang para sa barkada, hindi para sa mga kaibigan lang, hindi. Para sa pamilya. Yung iba nga, mas pinupuntaan nila yung barkada nila sa araw ng Pasko makipag-inuman sa labas. Kaysa tumulong sa bahay para magluto, di ba? Yung ibang ewan ko ba? Yung ibang nagkipag-inuman sa araw ng Pasko, imbis nang tumulong ka, mag-ayos sa mga handa, di ba? Yung sa magluto ng spaghetti, di ba? Yung gumawa ng bibingka, yun, sa araw ng Pasko. Ikaw naman, pupunta ka sa kaibigan mo, pupunta ka sa barkada mo, para makipag-inuman ka. Anong klase ka? Hindi sana yan. Hindi ka nagse-celebrate ng Pasko niyan pag ganyan. Hindi ka nagse-celebrate ng Pasko niyan pag ganyan. Wala talaga. Nasa yung diwa natin sa Pasko? Puro inuman. Puro inom doon, inom dito. Wala talaga. Ganyan talaga. Wala na. Kagaya niya, si Ruby. Mag-iimas-imas. Imas-imas. Pag ganyan, imas-imas. Wala talagang ganyan. Pupunta ka sa barkada mo. Doon ka lang sa bahay. Tulungan mo yung nanay mo. Tulungan mo yung kuya mo. Ba? Tulungan mo. Kaysa pumunta ka sa barkada mo sa araw ng Pasko. O kaya magsimbang gabi ka, magsimba ka. Pag hindi ka pa nagsisimba, inuuna pa yung alak Wala talaga. Dito natin natatapos. Ito. Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Merry Christmas.